Magandang araw po sa inyong lahat at ito na nga pag-usapan po natin ang mga development patungkol po dyan sa hearing na ginawa ni Senator Amy Marcos. Alam nyo mga kababayan, may tila na bahagang buntot. Ha? Tila na bahagang buntod. No wonder siya po ay pinagbitbit ng champagne glass ni Lisa Marcos dahil mukhang nabahag ang buntot nitong Senate President natin na si Chis Escudero. Papaliwanag ko kung bakit ha. Ito pakinggan ho natin itong mabuti. Kayo na ho mismong humusga. Siya po ba ay umiiwas pusoy? Nabahagang buntot? O talagang kailangan lang ng dala ng pangangailangan, ika nga. Kayo na ho bahalang maghusga. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito yung kanyang bagong pinalabas na press con. Ito, kahapon po ito. O, play. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At sabi ni Amy, nandun na doon noong umaga. Ngayon, wala pa. Ang gulo-gulo nyo talaga? Ang gulo-gulo nyo. Hindi, baka ito yung pangalawa. Ito yung siguro yung pangalawang sinasabi ni Amy. Pero yung una, tingnan natin. Na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Sabit yan, sir. Ipapaliwanag ko sa iyo, ha? Ipaliwanag ko lang sa iyo. Sinasabi niya, ang kalayaan ng Senado ay hindi napapatunayan ng isang instance lang o isang pagkakataon. Tama ka dyan. Tama ka na hindi napapatunayan ito. Kailangan mo ng maraming instances para masabi mong tunay na malaya, ika nga. Pero, ito ang pero dyan. Pero, kung ang isang bagay ay hindi kayang panindigan, nagkakaroon ng problema sa credibility ng kalayaan ninyo, lalong-lalo na ikaw, yung credibility mo bilang isang Senate President, yung credibility mo na ikaw ay independent at nagdidesisyon ng sarili mo, malaking problema natin. Ibig sabihin, tila nadidiktahan ka ng Malacanang. Maaring mo sabihin na hindi lang ng isang instance napapatunayan ng kalayaan sabihin ng kalayaan kasi sinasabi niya yung pagiging independent ng Senate. Tama ka naman dun Kailangan, malay mo, doon sa ibang bagay, tumayo kayo bilang independent body. Pero ito kasi, ito yung mismong masusubok, ika nga. Masusubok kung talaga bagang ang Senado ay independent sa Malacanang. Kasi ito yung direct na banggaan ng utos ng Malacanang at yung batas na ipinatutupad ninyo. So direkta ito. So maaring sasabihin mo hindi ho mapapatunayan ng iisa, pero gayunpaman sira ang credibility mo. Bilang Senate President, bakit mo pahihintulutan ang ganitong klase na desisyon, ika nga, na tumiklop kayo sa utos ng Malacanang? Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Yun nga ang direksyon ninyo Tila ang direksyon ninyo, sunod-sunuran sa kautusan ng Malacanang. Diba? Ito na po yun Ito na po yung tipping point Ito na, wala na hong ibang masasabi natin. Ano ba? Kayo ba'y malaya, independent o hindi? Kasi magkaiba ng utos Di ba? Magkaiba kayo ng tinatahak. May sarili kayong rules, may sarili kayong batas. Pero binabangga ng Malacanang. Ang tanong, titiklop ba kayo o hindi? Mamaya papaliwanag natin yung dahilan niya kasi may palusot siya dito Ito yung palusot niya. Nasabi ko na kanina at alam na rin niya yun na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema
ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawin. O, tumatawag si Hart. Ay, hindi si Hart yun. Ikaw naman banat ba yun? Ay, nainggit ka na naman kasi single ka eh. Hindi. May nagriring kasi yung telepono niya eh. Ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa... So, ang ginawa niya, pinasa daw niya sa legal ng Senate. Okay? Sa madaling salita, umiiwas pusoy talaga siya. Sa madaling salita, kung ano man daw ang desisyon ng Senate legal team, yun ang kanyang somehow papanigan. Okay? So, pag sinabing ng Senate, legal ng Senate at sinabing, oo, magkakaroon tayo ng problema, so wag mo nang pirmahan niya subpina. Tapos, siyempre, alam mo sasabihin ni Escudero, alam ko na eh. Sabi ng legal ng Senate, ganito daw at makakagulo pa ito sa ating bayan na dapat tayo nagkakaisa sa tunay na problema ng ating bansa. Ganyan, di ba? Alam naman po natin yung mga karakas na ganyan eh. O, di ba ho? O, ito ang problema ko dyan. Ang problema natin dyan, meron kang katono. O, yung piyok mo, ika nga yung kanta mo, may katono. Sino? Si Marcos. Ganyan din ang tono ni Marcos eh, nung tinanong siya, akala ko ba we are no longer part of the ICC and you said na we are no longer, wala nang authority ng ICC sa Pilipinas. Ano masagot niya? Interpol. Hindi kami sumusunod sa ICC because we are no longer part of the ICC, but as a country who cooperates with Interpol, so Interpol ang may kasalanan. Interpol ang sinusunod namin. So, ginawa niyang scapegoat yung Interpol. Sounds family? Sounds familiar, mga kababayan? O, ganyan din si Escudero. Ganyan ang kanyang direksyon. Pag sinabi ng legal team, hindi naman kasi ito decision ko, decision ng legal team. O, lusot ka na naman. Ganun ang dating. Ya? Pare-pareho kayong walang yag balls. Gago! Yun ang katotohanan. Hindi ninyo kayang panindigan ang tunay na batas sa Pilipinas. Ang simple-simple lang ho niyan. Sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Yan. So, yan ang kanyang palusot. O, alam na natin ang desisyon niya. Alam na natin ang desisyon niya na hindi siya papabor sa subpina because there will be a constitutional crisis. Alam mo, padre, simpleng-simple lang ito, makinig ka ha. Naintindihan ko kasi yung sinasabi. O kasi ako, open-minded ako. Iniisip ko rin yung dahilan niya. May punto naman siya doon. Paano mo isusubpina si Marbil, si Torre, ang sekretary? Paano mo isusubpina? Sino ang aaresto sa kanila? Iuutos mo sa Sergeant at Arms, sa pulis. Sino bang head ng pulis? Si Marbil. Di ba? Sa tingin mo, aarestuhin, iko-contempt ng pulis si Marbil? Imposible. May punto ka dyan. May punto ka dyan, padre. Pero, isa lang masasabi ko sa'yo. Hindi yun ang punto ng taong bayan. Ang punto ng taong bayan ay wala na kaming kakampi sa gobyernong ito. Na supposedly, the government is for the people. The government should be of the people. Kailangan itong gobyernong ito ay para sa taong bayan, nagsisilbi sa taong bayan, ang namumuno ay taong bayan. Pero dahil sa ginagawa ninyo, na tila wala na kaming kakampi, kahit sa Senado, ay isang kalapastangan sa ating konstitusyon. Bakit o kanyo? Dapat diba, all powers in the government, all authority emanates from the people. Ngayon, dahil sasabihin nyo lang merong constitutional crisis, hindi nyo nakakatigan ng tama. Naintindihan natin mga kababayan, simpleng-simple lang ito. Sa akin, kung sa tingin mo magkakaroon ng constitutional crisis, still, sign the subpoena,
prove to people that Senate is independent. Kung hindi aresto yun ng PNP, it's okay. At least you prove to the people that you are independent and that you are in the side of the people. Whether maaresto, hindi maaresto, abay problema na ho nila yan. Problema na ng pulis kung hindi sila arestohin. Pero at least kayo nanindigan. Dito pa lang, hindi na kayo naninindigan. Napakahalatang umurang ang buntot ninyo eh. Paano na ang taong bayan ito? Saan natatakbo? Supposedly, kayo dapat ang tinatakbuhan eh. Di ba? Korte at kayo. Sa korte, alam naman po natin, it's a fact. Matagal talaga sa korte. It takes time. So what are you going to do? Ito lang simple yun eh. Cheese Escudero. Cheese Escudero. Makinig ka ng mabuti sa akin ha. Alam kong ordinaryong Pilipino ko, pero ako po ang isa sa mga nagbabayad ng inyong sahod bilang isang taxpayer. Opo, taxpayer po ako kahit i-check mo. Nagbabayad po ako ng tax. Kaya nga ako nakakakuha ng visa kasi meron po akong income tax. Pero gayon pa man, isang simpleng bagay lang, Mr. Cheese Escudero. Kung may bayag ka, pirmahan mo. Kung may bayag ka, pero kung talagang pinapatunayan mo na isa kang utusan ni Lisa Marcos, wala tayong magawa doon. Sana lang hindi magselo si Heart Evangelista. Diba? Kahit ba sabihin na natin may constitutional crisis kayo eh, at least nanindigan ka. Kaya kahit pa paano, mas bilib pa ako kay Senator Amy kaysa sa'yo. Si Senator Amy, kahit alam niyang tatamaan yung kapatid niya, kahit anong iiwas niya. Iniiwas niya nang iniiwas yung kapatid niya pero obvious naman na kapatid niya ang isa sa mga nagmamando. Kasi, alam naman, don't tell me, si Bersamin, gumagalaw ng hindi alam ni Marcos. Ano to? Natutulog. Natutulog ba si Marcos? Baka ma-over ano yan, ha? Ma-over sleep. Okay yung ano, easy. Gago! Baka ma-over sleep yan. Hindi, kasi ganun ang ano dating. Pero gayon pa man, ano ginawa ni Senator Amy? Kahit alam niyang mahirap kalabanin, kahit alam niyang medyo magkakaroon ng constitutional crisis sa gagawin niyang hearing, ginawa niya. Then let the people decide. Let the people know. That's what is important here. Malaman ng taong bayan, nakakampi namin kayo. Eto, anong kinukonclude nito sa sinasabi mo? Na ikaw ay tuta ni Marcos. Na ikaw ay sunod-sunuran sa Malacanang. Yan po ang pinatutunayan nito. Di ba? Hindi yan constitutional crisis. Anong pakialam ng taong bayan doon? Kung hindi sumunod yung pulis, wala tayong magagawa. Ganun naman talaga sila eh. Alam mo, ito bigyan kita ng istorya. Istoryahin lang ito. Ito, napakasimpleng istorya. Alam mo ba kung gaano kabastos? Ha? Gaano kabastos ang Espanyol sa atin? Nung panahon na si Rizal, papatayin na sa Luneta, di ba? Alam mo, kinuha ng mga Espanyol, mga Pilipino. Ang nagsuplong din mga Pilipino. Ang mismong babaril kay Rizal, mga Pilipino. Tapos, nasa likod nila yung mga Espanyol. Pag hindi nyo binaril yung si Rizal, kami yung babaril sa inyo. Ganun kawalang niya ang Espanyol. Tapos, alam mo, sigurado ako, sa mga kawal na nandun, alam mo sinasabi nila? Ginagawa lang namin trabaho, utos sa taas yan eh. Wala kami magagawa, utos sa taas, ipapatayin kami. O, di ba? Kasi, noon yung time na yun, ganun dun eh. Noong time na yun, papatayin ka talaga pag hindi ka sumunod sa utos eh. Papatayin kami. Nakatutok yung baril sa amin eh. Di ba? Kaya lahat kami, we will pull our trigger. Alala nyo yung ginawa kay Rizal? Ganun din ang ginagawa ng mga pulis kasi ngayon eh. Yan din ang dahilan nila eh. Kailangan lang namin sumunod, utos sa taas eh. Wala naman kaming choice. O, anong pinagkaiba nyo doon sa bumaril kay Rizal? Wala.
Ngayon, ano punto ko dito, Mr. Escudero? Parang ganyan ka din. Parang ganyan ka din. Hindi mo gagawin kasi magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng crisis. Ang punto dito, nanindigan ka. That's the very point. Nanindigan ka. Wala. Dito pa lang. Wala na. Alam mo, sigurado ko, deep in your heart, alam mong sablay ang ginawa nila Torre, nila Marbil. Alam mo, matalino ka eh. Doon sa vlog nyo ni Hart. Galing-galingan ka eh. O, di ba? So, sigurado ako matalino ka. Alam mo yan. At mismo yan ang konklusyon. Kasi lumabas doon sa hearing na talagang pinagplanuhan, mali-mali yung sinunod na order. Mamaya, itutuloy natin yung hearing na yan. Di ba? Ibig sabihin lang nun, wala ka talagang bayag. Sana bumaba ka na bilang Senate President. Kung hindi mo kaya, bumitaw ka na dyan. Wala pa talaga ako nakikitang kaya dapat talaga iboto natin yung mga... Kasi yung mga Duterte senators, yun ang may mga bayag. Yung mga kandidato ni Duterte, yun ang may mga bayag. Unang-una na dyan, si Kibuloy. Hindi, walang biro ito mga kababayan. Si Kibuloy po. Bilyon ng alok para kunin ng SMNI, sumunod sa utos ni Marcos, sumunod sa utos ni Romualdez. Bilyon. Ganong katindi ang alok. Nung hindi siya pumayag, ano nangyari? Kinulong siya. At least nanindigan. Yeah? At yung iba pang mga tumatakbo ngayong senador sa ilalim ni Pangulong Duterte, lahat po yan may mga paninindigan. Lahat po yan may bayag. Kaya sana ma-replace ka na. Sana mapasok lahat mga kababayan. Alam ko nakakainit ng ulo ito, nakakainit ng dugo ito si Chis Escudero. Pero again, paano tayo gagante? Hindi natin sila magagantihan. Hawak nila kapangyarihan eh. Alam mo sa totoo lang ngayon, pag nag-uusap-usap kami ng mga vlogger, isa lang nasasabi namin eh. Hawak nila ang kapangyarihan. Hindi na nila sinusunod ang due process. Wala na tayong magawa bilang mga Pilipino para tayong inaabuso araw-araw. Pero alam nyo, isa lang, may magagawa tayo sa eleksyon. Sa darating na eleksyon, dyan natin ilabas, ibuhos ang galit natin sa eleksyon. Iboto talaga natin ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Wag na tayong, hindi ko gusto yan, hindi ko kilala yan, wag nang ganon. Ibuhos na natin ang galit natin dito. Kasi kung pinagkatiwalaan ni Duterte yan, may tiwala si Duterte. Hindi naman po yan na mag-i-endorse ng wala siyang tiwala at masisira siya. May tiwala ho siya sa bawat isa doon. Kaya doon pa lang sa fact na yun, iboto na natin. Diba? Yun ang nga sa akin. Tuloy natin tong pautot nito. Tinanong nyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Alam mo, kung ganyan lang pala, di sana yun na sinabi ni Duterte nung kinukulong siya. Yung dudukutin na siya. Alam mo, tigil yan kasi masisira ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sila ang sumira eh. Nananahimik si aling Vice President eh. Ano ginawa ninyo? Kaliwat kanan na sinira, hindi ikaw, hindi ka kasali doon. Kaliwat kanan ng ginawa ng gobyernong ito para siraan siya. Kaliwat kanan, pina-impeach siya. Kaliwat kanan talaga ang ginawa. Ano nangyari? Nagkagulo. Tapos ngayon na dinala si Duterte doon, sasabihin mo, hindi, it's time to unite. Pang-inang yan. Time to unite? Nandun na si Duterte, time to unite? Ngayon pa? Pagkakaisa? Anong pagkakaisa? Pagkakaisahan nyo. Baka pagkakaisahan nyo. Hindi na pagkakaisa yan eh. Pagkakaisahan nyo. Yan ang katotohanan. Yeah? Alokohan. Iintayin ko muna yung legal pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Kung gusto namin akusahan, kukontempt mo din kami.
Mga vloggers. Ayan na naman kayo. Pag hindi nyo nagustuhan yung sinasabi namin, kukontempt nyo kami. Pag ordinaryong Pilipino, daling contempt, no? Walang crisis. Pero pagka mga opisyal, puro crisis. Hindi, alam nyo mga kababayan, kaya nakakagalit. Nakakagalit, nakakatampo, nakakainis. Lahat to. Dahil itong gobyerno to, this government is for the powerful oligarch, powerful politician, for the rich people. This government, wala nang hustisya sa gobyernong to. Lahat na lang sinusubukan yung baliin. Tapos pag may nagreklamo, nagagalit kayo. Pag yung mga vloggers nag-voice out, gigipitin nyo. Yan ang katotohanan. Kaya, alam mo, sa totoo lang, pag nag-uusap-usap na ho kami, parang nakaka-lose na ng hope sa Pilipinas. Dahil wala na talagang masasabi nating hustisya na makakamtan dito. Nagkuntsabahan na, nagkaisa-isa na sila. Di ba? Nagkakuntsabahan. That's the yun ang hindi maintindihan nito ni Chis Escudero eh. Ang bawat Pilipino ngayon dahil sa ginawang katarantaduhan at dinukot si Pangulong Duterte, naramdaman nila na talagang binaboy nyo yung taong umayo sa bayan. Naramdaman nila na talagang wala ng hustisya sa Pilipinas. Ngayon, iparamdam nyo man lang sa amin na kahit papaano, kakampi namin kayo. Kakampi kayo ng mga ordinaryong Pilipino. Eh, hindi na eh. Kahit ikaw na inaasahan sa ng check and balance, wala. Naduwag. Eh, sorry ha, kasi sa tono mong to, alam naman natin, magkakaroon talaga ng crisis yan. Pagka pinirmahan mo. Pero at least, napatunayan mo sa taong bayan na ako ay may prinsipyo. Ang Senado ay independent. Wala na eh. Puro mga, ewan ko kung anong halaga bang na ano sa inyo? Anong pagpapala ba? Base yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. Alam na natin. Recommendation, legal. Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito. Hindi ko pa nakikita. Ay, nako, papakit ka pa. Hindi si Heart Evangelista ay nagtanong. Huwag ka nga pabebe dyan. Hindi ko po. Pabebe. Yan na mahirap. Pagkabata-bata yung jowa, nagiging pabebe na eh. So kung sakaling mag-request Senator Amy para doon sa panibago na sabina, hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang wala recommendation. pang rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yan. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yun, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yun. So isa sa mga konsiderasyon yun na aming titimbangin. So, sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito? Confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya nga yun ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa. Para Iwas pusoy ako, ganun. Para iwas pusoy ako. hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yan ang mas importante sa akin. Sabi kanina, sir, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance yung
hindi pagrespeto daw ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. Okay lang yun. Yan kasi yung dahilan mo eh. Ayaw mong... Hindi kung kailangan dalhin sa Supreme Court yung issue na yan. Well then, we would respect the decision of the Supreme Court. Pero diyan pa lang, pinapatay mo na, eh wala kang kwenta talaga. Gago! Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Eh, para mong inuunahan ng desisyon ng Supreme Court eh. Sana lang, ano ang tama? Tama naman po yung sinasabi ni Senator Amy. Hindi pa pwedeng yung executive privilege na yan pangkalahatan. 'Di ba? Hindi pa pwedeng ganoon. Pwede ka magsabi niyan, kunwari, merong isang bagay na i-apply mo yan kasi national security o di kaya yan yung usapan ninyo ng Pangulo na hindi pa pwedeng i-reveal. Yan, okay lang yan. Nire-respeto. Mahinahon pa nga si Amy tungkol sa mga pagtatanong dyan sa mga walang niyang nasa gobyerno eh. Ang importante ba lang yung ipasubpina ninyo. Ipatawag ninyo. Nakarapatan naman ninyo yan. Kung hindi pala ninyo karapatan yan, tanggalin na natin yan sa kamera. Putang... ulo ko eh. Hindi kasi ginagawa ng kamera yan eh, di ba? Ginagawa ng kamera yan eh. Tapos, sasabihin nyo, isipin nyo yun ha, kami mga vloggers, ginagago kami. Pag hindi kami pumunta, tatakutin kami. Yeah? May ganyan silang pautot eh. Tapos kayo, wala pang nangyayari. Tumitiklop na kagad kayo. Anong klase yan? Anong klase yan, Jesus Escudero? Bumaba ka na sa posisyon mo. Palitan na yung Senate President na yan. Kaya dapat iboto nyo talaga yung 10 Duterte, Duterte. Kasama na dyan si Richard Mata, ha? Yung, basta yung 10, isama nyo na yan. Duterte, senators. Di ba? Yan na ho yan. Huwag na ho tayo mag-alinlangan dahil talagang wala eh. These senators are not for the people. At binigyang pagpapahalaga at timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon. Lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na? Wala pa. Pero may idea na po kayo kung Kasi ilan napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Wag naman ganun. Akala ko nga, papadala na agad eh. Wala pa naman. So wala daw, nagbubulaan sila ni Amy. Pag untugin ko kayo, joke lang. Hindi pa yata niya nasasign ng bill. Sir, sorry, isang question ako. Nasa building na ba tayo ngayon o wala pa? Pwede naman, sir. Sige, kayo po muna. Wag na. Yes, ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni Rep. Robes, gusto niyang sumulat sa Robes. sa presidente na i-certify as urgent daw po yung anti-road rage. Ay, tsaka na yan. Wala na yan. Tapos na yan. Ibang topic na yan. Anyway, ayan po yung ano na yan. I-ano naman natin, daanan uli natin ng bahagya yung mga sinabi, mga natagpuan kasi ang tindi ng mga revelasyon ni Senator Amy, Ang tindi ng revelasyon niya dito. Tuloy natin yan, ha? Kung hahayaan ninyo. Sandali, tuloy na natin yan. Kasi may maganda siyang sinabi dito, na, ito. Ayan. Yan, tuloy natin, ha? Tuloy natin to. Ni Attorney Delgra. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao? Dami ko rin sa labas. Siya daw kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Pero, That's precisely the point that I'm saying. That's precisely Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal the right to hawakan. counsel is something that has to Ayun, maliwanag
na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung... Ayan yung paulit-ulit, diba nila sinasabi yung Article 59? What does the Article 59? Ano po bang nasa loob niyan? Ang nasa loob niyan, pag hinuli mo isang tao bago mo dalhin sa ibang bansa, Article 59 ng Rome Statute, sisimplihan na lang natin. Pag hinuli mo ang tao, kailangan iharap mo sa korte sa Pilipinas o kung saan mo hinuli. Iharap mo muna, pag pumayag ang korte, tsaka mo lang dalhin doon sa ibang bansa. Yun po yung Article 59. Okay? Pero ito, ano sabi ni Senator Amy? Certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Bakit? Andyan yung certification ng DOJ. Na? Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rito sa Pilipinas si dating Pangulo. Isa pa yan, no? Mantakin mo. Napakatarantado talaga ng gobyerno to. March 11, doon nila dinukot si Pangulong Duterte papuntang Dahig. Diba? March 11. March 12, doon lang sinertify ng DOJ yung warrant. So, napakasinungaling ni Torre na sinasabi niyang may warrant nung inaresto niya si Pangulong Duterte. Diyan pa lang, mga kababayan, matinding ano na ho yan, katarantaduhan na ho ng gobyerno yan. Ayan, dokumentado eh. March 11, dinukot nyo na si Pangulong Duterte papuntang Dahig. Tapos March 12, sasabihin ninyo, doon pa lang sinesertify yung warrant. O anong daladala ninyo no March 11 para anong karapatan ninyong dalhin si Pangulong Duterte sa Dahig no March 11? Kung March 12 nyo pa, hindi ho nagsisinungaling si Senator Amy dyan. May document po dyan. Di ba? Diyan pa lang. Gis Escudero, ano ka ba? Bulag ka ba? Ano? Bingi ka ba? Ano ba? O may nakatapal na sa mata mo? So, ang certification sumunod sa aresto March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Eh yung certification March 12. Pagkatapos, ang sinasite dito, ano? Eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute. Article 59.4, Article 59.7. Nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay dahil sa Article 59. Ayan, ang linaw-linaw, di ba? Ilang beses nilang sinabi na hindi applicable yung Article 59 because hindi na tayo part ng ICC. So wala na daw authority yung Article 59. But according to this document, certified by DOJ on March 12, after nawala si Pangulong Duterte dito, ang sinasite pa rin daw ay yung Article 59. Pero ano nangyari doon sa part ng Article 59 that you have to bring it sa local court? Isa na naman katarantaduhan. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested E.S. Medialdea. Makikita natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights. Ayan, lahat yan sinabi ni Torre. Inaresto niya si Medialdea, obstruction of justice, binasahan niya Miranda rights, pinusasan niya. O, tuloy. Kung maalala natin dun sa video. Kung ganon, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Now, ito,
Ganyang katalino ang mga Duterte at kahit to si E.S. Meldaldea. You know why? Diba? Ang tapang niya doon. Oh, di sige, arrestuin niyo ako. Kasabi niya, diba? Alam mo kung bakit niya sinabi yon? Kasi alam niya na pag inaresto siya because of the reason na obstruction of justice, which is the obstruction of justice is based on Philippine law. Therefore, you should bring him sa presinto. Dapat dalin mo siya sa presinto, dalin mo siya sa korte, doon nyo idemanda, doon nyo panagutin. Kaya pala, nagpipresinta si Meldaldea at sinasabi niya, sige, arrestuin nyo ako, subukan nyo. Oh. Kasi nga, merong dahilan para madala sila sa presinto. Tama, mali. Ang tanong, bakit hindi sa presinto dinala? Bakit sa eroplano? Doon na ba ngayon ang presinto? Nandun na po ba ang husgado natin ngayon? Yung piloto po ba siya yung judge? Gago! Diyan pa lang, sablay na naman. Parang anggulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Meldaldea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito-turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga. Inaresto mo na eh. Hinangkap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? May pananakot. Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman na, di ba sa video? Nakaupo lang yung tao eh. Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Ayun. Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Yun, bakit to kanya? May pananakot eh. Bawal daw po yun sa batas. Yung mananakot ka na huliin kita. Ano ka? Parang sanggano lang, ano? Parang mga kamote rider lang eh. Tsaka parang mga, alam mo yung mga feeling entitled na mga nagdadrive ng mga four wheels? Ganyan yun eh. Huliin kita! Masad na ko! Masad! Mukhang he went overboard. Lahat na lang binayulit niya. Kaya nga, sunod nga eh. Parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Nagtataka, bakit ganon si Meldaldea, nabasahan na, nahandcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Yan. Doktor naman. Oh. Dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tingnan natin. Ang balita, ang sabi, si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar.
Meron tayong Delicate yan. nakikita dyan. At ang balita, ayun. Ayan. Tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar for diabetes management. Meron siyang insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor, pero yung 300, talaga nakaka-alarma, di ba? Napakataas nito. Oo, taas yan. Oo, bulag ka May diabetes ako niyan. Oh. Talagang mataas yan. Oh. na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit. Ganyan po ako. Pagka mataas ang sugar ko, inaantok po ako. Oh, naku. Banat bay. Na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba. Kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist ng AFP, ang sabi daw, lahat ito daw kasi maraming nakarinig, na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit, mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Nako. Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan? Naku, dapat ipatawag din po yan. Di ba? Yan, doktor na yan. Totoo bang sinabi niya na huwag pabiyahihin dahil mataas? Hindi ko kasi biro yan. Pwedeng yan. Ang alam ko siyempre may diabetes din po ako. Pagka ganyang kataas ang mo, pwede kang magkaroon ng organ failure dyan. Pagka nagkaganyan. Basta hindi ho masama na ho yan pag ganyang kataas po yung iyong sugar level. Na magbiyahe kahit ganun kataas. Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede magintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doctor of choice? Parang counsel of choice katulad ni VP Inday. Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang counsel of choice. Ito ring mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So lahat ito nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon hindi pa rin sumisipot. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, plano na talagang ilipad sa dahig. Kaya doon sa airport. Minamadali. Para malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yun? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibhasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre, bitbitin niya sa Krame o sa ibang kaya nga facility. Sabi nga ni Torre, well planned na yun. Oo nga. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte doon, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Dahil plano na talagang ilipad. Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit
Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Tama. Dahil, mga sundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation. They're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na binibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako. At sa transcript no nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Yan ang palusot. Yan ang palusot ng ni Gibo, na deputized naman daw sila to assist the PNP for whatever reason. Tanong natin, sino nag-utos? Yun. Sino nag-deputize? Yun. Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. Ako din, nagtataka din ako dyan. Andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, napag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sige, sino nag-utos? Sino nga ba? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. Yun! Ayun na yun! Tingnan mo ha, medyo dito sa part na to, iiwas si Marcos dito, si Amy Marcos. Kasi tama yung sinasabi ni kasi tinatanong ni Senator Amy, sino nag-utos na i-assist ninyo ang PNP? Hindi naman kasi pwede yan eh. Tanda natin hindi natin sa pinagbabangga po ang PNP at AFP. Magkaiba po sila ng mandate. Hindi ko pwedeng porket general yung si Torre, uutusan niya yung mga private army na private army, yung mga private, 'di ba? O yung mga hindi pa private, yung mga nasa baba na mga sundalo, hindi niya pwedeng utos-utusan 'yon. Dadaan 'yun sa taas. Ika nga. Sino ho ba? Ang isa diyan, 'di ba? Pinaka nga diyan, si Gibo. Secretary of National Defense. So ano ibig sabihin po niya, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Dito dito makikita ninyo na sinasabi nga ni Bato, ang pinaka-boss ni Gibo, walang iba kundi si Marcos, ang presidente. So involved talaga sa kaguluhan na ito si Marcos kahit natutulog, di ba? Hindi naman natin masasabing natutulog yun. Hindi, kaya nga hindi, kasi yung sinasabi na baka natutulog lang yan, walang alam yan, baka si Romualdez lang lahat yan. Hindi. Don't tell me si Gibo sumusunod sa utos ni Romualdez at hindi kay Marcos. Mas lalong katarantaduhan po yun. Mas malaking kagaguhan po yung ganon. Who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Yun. Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Nako. Dahil sabi mo niya, bakit mo sinabi yan? Hindi tinutumbok ni Army yan. Yun na nga.
Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos. Kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulf Stream at narito yung SEC para ipaliwanag at maraming nagtatanong dun sa private jet with the tail code RPC5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So maliwanag po yan. Sino magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? Nako. Nalilito kami kasi in providing the means of transport so that the former president iti-turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. So, Madam Chair, if Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago, kahit na dinay nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulf Stream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulf Stream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika, kaya prepare. Ayaw pang sabihin kung sino Si Kong, ano ba yan? Gago! Kasi, siyempre, pag si Kong ang ano yan, for sure, dahil mayaman po yan. Kayo na lang pang pangalan, ha? Pero alam naman po natin, yung chika-chika dyan, kung kaninong eroplano yan. Prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Madam Chair. Kasi maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang nag-ayos nung biyahe. Good morning, Madam Chair. As regards Challenger Air Corporation, this was not among the corporations that were requested by the committee. So we may have to ask for some time for us to provide these documents, Madam Chair. Tutuloy natin yan sa mga susunod nating video. Pero ang importante dating maunawaan dito, talagang merong dahilan para isubpina yung mga tao na ito, para magpaliwanag sa atin, sa taong bayan, ipaliwanag nila. Yun nga lang, napakamalas natin, mga kababayan. Bakit? Mukhang tumiklop ang ating Senate President, di ba? Mukhang ang ating Senate President ay talagang
Katulad din ng presidente, mahinang nilalang, di ba? So sila po ay nagkakaisa-isa na. Kasi nang gusto niya magkaisa-isa, nagkaisa-isa na po silang lahat. Na itago na lang po kung ano yung nangyari sa ating Pangulong Duterte. Nakakalungkot pero this is a very, very frustrating government. Mga kababayan, nasa kamay nyo na po sa darating na eleksyon kung sino ang dapat ninyong iboto para tayong makagante bilang Pilipino. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang